Sa pagpapatuloy ng ating Superstar Nora Honor series, may mga topics na kaming inihanda at sa dulo sana ng serye ay pag-uusapan natin ang What Lies Ahead for Nora Honor. Kaya lang, nitong mga nakaraang araw ay biglang lumabas ang mga bali-balitang hindi daw nag-uusap ngayon ang magkakapatid na sina Lotlot De Leon at Ian De Leon dahil di umano'y sa agawan ng mana. It's sad, di ba? May agawan nga ba kaya hindi nagkakasundo ngayon ang mga anak ni Nora? At kung sakaling meron nga, ang tanong naman ng iba, gaano ba karami ang mga pinag-aagawan? Ano-ano at ano ba ang halaga ng mga naiwang kayamanan ni Ate Guy? At ang mas mahalaga, paano ba mareresolba ang isyu ng di pagkakaunawaan ng kanyang mga anak? Sensitibo at masalimuot ang usapin. At dahil napapanahon at laman ng mga kwentuhan sa showbiz, minarapat naming imbis na sa dulo pa ay unahin na ang mainit na paksang ito. Kaya sana samahan nyo kaming lahat dito sa espesyal na tampok ng Time to Talk. But again, before that, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. Ano nga ba ang sagot sa katanungang What Lies Ahead for Nora Honor? Bago natin talakayin ang inheritance issue, pag-usapan muna natin ang ilan sa mga proyektong tiyak na lalo pang magpapatingkad sa legacy ng nag-iisang superstar. Unahin natin ang mga pelikula ni Guy na hindi pa napapanood hanggang sa ngayon ng milyon-milyon pa rin niyang mga tagahanga. Isa na rito ang Kontrabida, ito yung title, no? Sa ilalim ng direksyon ni Adolfo Alex Jr. na naging direktor na ni Nora sa mga pelikulang Whistleblower at Padre de Familia. Matagal nang natapos ang Kontrabida. Sinut ito nung pagkasagsaga ng COVID pandemic at nagogi na nga ng NETPAC Award for Best Asian Film at ng 2022 Hanoi International Film Festival sa Vietnam. Pero magpahanggang ngayon ay wala pang public theatrical release dito sa Pilipinas. Kwento ito ni Anita Rosales, isang aging actress na kilala sa kanyang mga strong, villainous screen characters pero may personal struggles of loneliness and emptiness sa kanyang totoong buhay. Kasama niya rito ang isa sa kanyang mga paboritong leading men, si Bembol Rocco, na isa ring napakahusay na aktor at ang isa pang batikang aktres na namayapa na rin, si Binibining Jacqueline Jose. Wow! Power cast, di ba? Kaya naman, marami ang nagtataka, bakit ba hindi pa ipinapalabas ang pelikulang ito sabik na ang mga diehard Noranians? Sana'y sagutin ito ni Direk Adolf at ng mga producers ng Kontrabida, ang Ovation Productions sina Joed Serrano at Celinda De Guia. Ang pelikulang Laro, a horror drama, also directed by Adolf Alex Jr., kung saan kasama naman ni Nora si Martin Del Rosario, ay matagal na ring hinihintay. Sa isang interview ni Direk Adolf nung wake ni Nora, baka November 2025 daw ay maipalabas na ito in celebration of Nora's showbiz anniversary. Pero hanggang ngayon, lumipas na ang first death anniversary ni Guy ay hinihintay pa rin ito. Bakit kaya? May problema ba? Pakisagot naman please, ASAP, Direk Adolf. Isa pang pelikulang di umano'y due to release ay ang Ligalig, isang horror suspense drama kung saan kasama ni Nora sina Allen Dizon, Snooki Serna, Winwin Marquez, among others, sa direksyon ni Tope Lee at produce ng AQ Prime. Due to release, ibig sabihin ay tapos na ito at sa katunayan ay napapanood na online ang teaser ng Ligalig. Kaya ang tanong ng lahat,
Bakit hindi pa ito ipinapalabas at kailan ba ito mapapanood ng publiko? Abang na rin ang lahat sa Nora Aunor biopic na magsasalarawan ng napakakulay na buhay ng nag-iisang superstar. Ang multi-awarded screenwriter at kapwa niya, national artist na si Ricky Lee, ang susulat ng script. Pero marahil, dahil sa napakalaki ng pelikula at napakahirap ng casting, lalo na sa pagdating sa mga artistang gaganap bilang Nora Aunor, kung kaya't hindi pa rin umaarangkada ang proyektong ito. Teka, panahon naman na ng AI. Ano kaya kung AI version ni Nora Aunor ang gamitin sa biopic? Meanwhile, minarapat na lang ni Ricky Lee na umpisahan muna ang pangangalap ng mga memoirs ukol kay Nora para sa isang libro tungkol sa superstar. So, posible o malamang na mauna muna ang libro bago ang pelikula na kung tutuusin ay wala namang masama, pero ang tanong pa rin, kailan kaya tuluyang gugulong ang project na Nora Aunor biopic na ito? Sana naman please lang sa lalong madaling panahon. Excited na rin ang lahat para sa itatayong The Nora Aunor Museum kung saan magpipista ang publiko, lalo na ang mga Noranian. Siyempre, sa mga makasaysayang memorabilia all about the superstar. Ito ang huli kong nakalap tungkol sa Nora Aunor Museum. Ayon sa aking reliable source, the City of Manila is offering a space for the Nora Aunor Museum, but only for 1 year. City officials are still looking for an appropriate spot, but the Nora Aunor collection can be a traveling exhibit like those done with the memorabilia of Jackie Kennedy. That 1-year arrangement may actually be more beneficial to Nora's heirs because they can bring the exhibit all over the country, especially in Bicol, where she has the biggest fan base. In fact, there used to be a Nora Aunor library in Iriga. Siyempre, umaasa ang lahat na makita sa museum ang napakaraming tropeyo na naiuwi ni Nora. Sadly, out of more than hundreds and hundreds of trophies accumulated by Nora, only around 20 or so are in existence. Sa urian pa lang nga, she has 7 Best Actress trophies in the competitive division. Bukod dun, she has 3 trophies for Actress of the Decade, plus 1 more for Natatanging Gawad ng Urian, which is actually the highest honor na pwedeng ibigay ng mga miyembro ng manunuri ng pelikulang Pilipino. I still recall the time when she asked me where she can have her Urian trophies restored since most of the stones, yung bato ng Urian, had gone missing. Nirefer ko siya sa Jets trophies. Nandun sa Jets trophy, yung mold, pinaka-molde mismo ng tropeyo. Sinimulan na rin ang mga merchandising products in tribute to Nora Aunor and in the tradition of Hollywood icons like James Dean, si Marilyn Monroe, and Elvis Presley. May lumabas ng pamaypay ni Nora na may iba't ibang designs, all of which, of course, feature our superstar. So, umaasa ang lahat na marami pang mga products like bags, clothes, mugs, or even pillows para maaakap-akap mo. I mean, name it. Yung bang sana yung dapat may mukha ni Nora, yung design. Kaya lang, dahil big business ito at maraming legalities na dapat asikasuhin, okay lang kung slowly but surely para maging successful ang project na ito. Ngayon pa nga lang, may nakarating sa amin na may mga nagbebenta na raw ng Nora Aunor candles dun sa libingan ng mga bayani. Mahirap naman talaga i-control at maproteksyonan ang ganitong negosyo. Kaya, gaya nga ng sabi namin, dahan-dahan lang, hinay-hinay lang. Alam naman nating mas unang sumikat bilang isang singer si Nora Aunor, may mga nag-iisip din ng mga concerts at musicals bilang isa pang paraan para mapanatiling buhay ang music legacy ni Ate Guy. At gaya nga ng nabanggit ko kanina, dahil panahon na ngayon ng AI technology,
posibleng gumawa ng mga AI images ni Nora at ang mga earnings mula dito ay mapapabilang rin sa mga posibleng manahin ng kanyang mga anak mula sa kanilang mama. So, sa mga nagsasabing wala namang naiwan na kayamanan si Nora na dahilan pa daw para maging meet siya ng di pagkakaunawaan ng kanyang mga anak nang wala namang katuturan talaga yung pinag-aawayan, nagkakamali po kayo. Well, hindi lang naman ang mga naiulat na namin dati na bahay sa Bicol worth around 5 million at ang mga lupain sa Bicol na unfortunately ay may hinaharap ding mga legal matters ang maiiwan sa kanyang mga tagapagmana. Ang totoo at ang higit na mas mahalaga, actually priceless, ay ang mismong pangalan at imahe ni Nora na nakatatak na sa kultura at kamalayan ng mga Pilipino. Para sa amin, ito ang pinakaugat o dahilan kung bakit may distansya ngayon sa pagitan ni Ian at Lotlot, kasama na ang iba pa nilang kapatid. Hindi sa kesyo si Ian ang sole heir, hindi ang mamanahing pera ng mga adopted children at siguradong hindi rin masaya ang mga magkakapatid dahil sa nangyayaring kontrobersya. Maaaring ang nasa puso nila ay ang kalungkutan ng pagkakalayo nila sa isa't isa. Dahil pagbalibaligtarin man ang mundo, gawin man nitong kwadrado habang buhay, ay mananatili silang 5 anak sa kaisipan ng mga Pilipino bilang ang mga anak ni Nora Aunor. Mahirap para sa atin ang pag-usapan ang mga legalidad pero mas mahirap burahin at kalimutan ang napakaraming taon na ang mga anak ni Nora at ang kanilang mama ay nagsama-sama sa ginhawa man o dusa, sa mga tagumpay man o kasawian, sa tawanan man o sa iyakan. Kaya naman napakasakit para sa mga nagmamahal kay Nora Aunor ang makita o malamang nagkakawatak-watak ang kanyang mga anak, anuman ang dahilan. Kaya kami ay masidhing umaasa na sa lalong madaling panahon, sana'y magkausap-usap na ang magkakapatid at sa halip na di magkaunawaan ay magtulungan sila dahil napakalaki pa rin ang nakasampa sa kanilang mga balikat bilang ang mga anak ni Nora. At sana din ay maunawaan ng mga taong nakapaligid sa kanila na mga producers, managers, lawyers at closest friends ng kanilang pamilya na para sa mga umiidolo at nagmamahal kay Nora, wala na kaming pinakamimithi kundi ang isang Norang masaya at nakangiti sa kabilang buhay dahil ang kanyang mga anak ay nananatiling buo at hindi nag-iiwanan. After all, pagkatapos ng lahat, kapag dumilim na ang telon at bumaba ng kortina, si Nora Cabaltera Villamayor de Leon ay mananatiling isang tao, isang anak, isang kaibigan, at isang ina.